Mga kapatid, sa umpisa ng ating ebanghelyo, narinig natin, noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Noong panahong iyon, marami yung sumama sa Kanya. Pero kalaunan, yung maraming sumama kay Jesus ay paunti ng paunti. Hanggang sa dumating yung panahon na hinuli na siya, lalong kumunti. At nung pinako na siya sa krus, iilan na lamang yung sumunod sa ating Panginoon. Maging si Pedro, hindi na sumama. Sabi ng ating Panginoon dito, o pinapahiwatig ng ating Panginoon, na ang sino mang gustong sumunod at sumama sa Kanya ay dapat maging handa. At malamang, kaya kumonte ng kumonte yung mga sumama sa Kanya, ay marami sa kanila ang hindi talaga handa na sumama at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang isa sa mga paanyaya sa atin ng ating Panginoon ngayong araw sa ating Ebanghelyo ay siguraduhin muna na handa tayong sumama sa Kanya bago tayo sumunod sa Kanya. At ito nga yung sinasabi niya sa ating Ebanghelyo. Katulad ng kung ikaw ay magtatayo ng bahay o katulad ng hari na makikipagdigma, kinakalkula muna kung ano o kung kaya niya ba talagang tapusin ang kanyang sinimulan. Ang tanong natin ngayon sa ating sarili, sinimulan na ba natin ang pagsunod sa ating Panginoon? O kung hindi pa, kaya na ba nating simulan ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo? Kung sinimulan na natin at kung nagsusumikap na tayo na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, alam ba natin kung ano ang kapalit? Alam ba natin kung ano ang halaga? Alam ba natin kung ano ang dapat nating gawin para makasunod tayo sa Kanya? In other words, handa na ba talaga tayo? Dahil kung hindi tayo handa talagang sumunod sa ating Panginoon, katulad ng mga maraming sumunod sa Kanya nung una, balang araw, tayo ay bibitaw din. Balang araw, tayo ay magpapaiwan din. Balang araw, baka hindi rin natin matapos yung pagsunod sa ating Panginoon. At ilang paalala yung sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Isa sa mga simbolo ng pagsunod ay ang paghawak sa kamay. Isa sa mga simbolo ng pagsunod ay ang paghawak sa kamay. Pag tayo sumusunod, nung tayo ay mga bata pa, pag sumusunod tayo sa ating mga magulang, hinahawakan natin na mahigpit yung kamay ng ating magulang para hindi tayo maiwan, para hindi tayo mawala. Kung titignan nating mabuti, pwede rin itong gawing simbolo ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, ang paghawak sa Kanyang kamay. Pero sa paghawak sa kamay ng ating Panginoon, dapat wala tayong hawak na kahit na ano. Dahil kung meron tayong hawak na kahit na ano, hindi tayo makakahawak ng mahigpit sa kamay ng ating Panginoon. Para mahawakan natin ang kamay ng ating Panginoon, kailangan may bitawan muna tayo. Sa pagsunod sa ating Panginoon, we have to let go of some things. We have to let go minsan yung mga nilalaman ng ating puso. We have to let go din minsan ang mga bagay na pinangahawakan natin sa mundo. At unang-una, kailangan alam natin na ang panghawakan natin ay pinakamahalaga sa buhay natin. At ano ang pinakamahalaga? Tanging ang Diyos ang pinakamahalaga. Kaya nga sinasabi sa ating Ebanghelyo, ang sino mang umiibig sa kanyang ama't ina, asawa't anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin, ay hindi nararapat sa akin. Hindi ibig sabihin nito itakwil natin yung pamilya natin, kapatid, kaibigan,
Pero ang ibig sabihin nito ay gawing top priority ang ating Panginoong Hesukristo. So meaning kung ang ating pamilya, kung ang ating kaibigan, kapatid, ay hindi nakakatulong sa pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan natin silang bitawan. Kung ang ating mismong pamilya ang nakakasira sa ating buhay, kung ating mismong kapatid, kaibigan na nakakasira sa ating buhay, we have to let go of them. Dahil hindi na yun nakakatulong sa ating buhay at sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Sinasabi din dito sa atin na ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maging o hindi maaaring maging alagad ko. Ibig sabihin, kailangan din nating bitawan yung mga bagay na hindi nakakatulong sa pagpasan ng ating krus. Sinabi ng ating Panginoon, pasanin. Hindi niya sinabing bitawan. Sinabi ng ating Panginoon, pasanin. Hindi sinabing paikliin ang krus. Dahil wala namang ibang daan patungo sa ating Panginoon, kundi ang daan ng krus. At kung kaya na nating bitawan ang mga bagay na hindi nakakatulong sa pagsunod sa ating Panginoon, siguro pwede na nating masabi na kaya nating sundan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon ngayon ng ating pagbasa sa ating mga kapatid, gaano natin kahanda sundan ang ating Panginoon? Gaano natin handa na hawakan ng kanyang kamay at kumapit dito? At kung gaano natin kahandang hawakan ang kamay ng ating Panginoon, gaano natin kahandang bitawan yung mga bagay na hindi niya kailangan. Gaano natin handang bitawan yung mga bagay na hindi makakatulong sa ating Panginoon. Gaano natin handang bitawan lahat ng bagay alang-alang sa paghawak at pagkapit natin sa ating Panginoon, alang-alang sa ating pagsunod sa Kanya. Amen.